Guys, konting ano lang, share ko lang to, no? Konting kaalaman para sa inyo. Ngayon ko lang na-realize na ang ChatGPT ay nakakatakot din. Lalo na dun sa mga nervyosa. Alam niyo kung bakit? For example, isang example number one, pag ikaw ay nasa hospital, nagpa-check up ka, kalimitan, bago mo malaman yung sakit mo, yung doktor mo na ang mag-explain sa'yo kung anong sakit mo. Sasabihin sa'yo kung anong sakit mo talaga. Pero dahil sa ChatGPT, pag nakuha mo na yung result ng mga exam mo, pwede mong i-upload sa ChatGPT at sasabihin niya kung ano yung resulta ng mga sakit mo, kung ano yun. Yung result ng medical check-up mo, i-explain niya sa'yo kung ano yun. Kung meron doong mga na itang sakit na kakaiba talaga, na medyo grabe or ano, alaman mo agad. Ganun siya kalupit. At ganun siya nakakatakot ang ChatGPT. So, kung meron kang, for example, dito sa Qatar, pwede ka kasi dito magpa-check up sa kagaya ng Riyadh. Tapos, ibibigay nila sa'yo ang result. Minsan, pwede mong, hindi ka na pumunta sa doktor. Picture mo na lang. Tapos i-upload mo sa ChatGPT, i-explain nila kung ano yun. Imagine meron kang sakit na medyo malala, malalaman mo agad. Ganun yun. Kaya medyo mahirap din kasi for example may mga sakit na grabe, kailangan nyo muna na may ano yan, may tama kasing paraan kung paano isabi sa inyo ng mga doktor. So dahil sa ChatGPT, yun, siyempre, pag may nervous ka, talagang nervous din ka kagad, di ba? Yun ang problema din sa ChatGPT. Sa ibang, yung mga disadvantage, sa akin disadvantages, isa yan, yun nga. Pero sa ibang bagay, okay siya. Kasi hindi ka na basta-basta maloko ng tao din. Kasi, for example, meron kang mga transaction na, for example, dito ka sa Middle East, mga Arabic, pwede mo na siyang ipa-translate doon. Hindi ka na maloko basta-basta. Yun. Di ba?